natin, ako'y nagagalak na ikaw ay aking kasama sa umaga ito. Amen po ba? Mas masarap matulog, sa totoo lang. Mas masarap, magpahinga, mas masarap mag-movie trip sa totoong buhay, di ba? Lalo kami kaninang umaga, sabi ko nga, ang hirap, nag-alarm kami si Rabi nag-alarm ng 4:20. 4:20 kasi Bulacan pa nga kami. Talagang, ang hirap talagang bumangon, struggle talaga, tapos magdamag yung ulan, ang sarap sa comfort ng higaan. Pero alam niyo po, mas masarap sa presensya ng Panginoon. Hindi natin ipagpapalit yun. So sa umaga po ito, salamat sa Panginoon. Ako ay nagagalak na ang bawat isa na naririto nasa inyong mga upuan ay mas pinili nyo na talagang labanan at sabihin, bagyo pa lang. Anak ako ng Panginoon, nandito pa rin kayo para talagang makinig at piliin mag-fellowship kasama ang inyong mga kapatiran at maranasan ng presensya ng Panginoon. So, salamat. Salamat talaga, Vic. Naramdaman mo talagang maligit ako. Ayan. So, alam ko po na tayo po ay nasa series ngayon, yung core values ng ating po organization. At alam ko po na nung unang linggo ay na-discuss ni Paz yung discipline. Pangalawa po ay na-discuss po ni Paz ulit yung po core values na integrity. And nakakatawa pong isipin na kami po sa CE, yung topic po, advantage din na nasa CPM ako kasi tinatry din namin na, alam mo yun, ibaba yung sa pinaka-combatant approach kung paano rin namin ipapaintindi sa ating mga kabataan sa baba kung ano yung mga pinag-uusapan din natin dito sa taas. Mahalaga na sila din, align din sila, naiintindihan din nila. At nakakatuwa na pag noong 2 weeks na nabigyan ako ng opportunity na magtuturo sa kanila, nakita ko din na nakakatuwa pala yung mga bata dahil minsan minamaliit natin yung kanilang kakayahan ng umunawa. Pero ang totoo, mataba yung mga utak nila. At talagang matabang soil sila na masarap taniman kasi talagang ina-absorb nila. So sa umagang ito, ang topic naman po na inassign sa akin ni Paz ay about submission. Ito po ay isa sa mga bago pa man core values, no? Ito ay isa sa mga ugali siguro or character na minsan mahirap tanggapin sa totoong buhay. Siguro hindi nyo lang ito isang beses narinig dito sa church, no? Maraming pagkakataon na tayo ay talagang nakarinig na ng word patungkol sa submission. Pero ang tanong po ba, natutunan na ba talaga natin? Sabihin mo sa katabi mo, natutunan mo na ba talaga? Nagpapasakop ka na ba talaga? Parang ang ganda ng ngiti ni Ezra. Ayun. So, alam niyo po, allow me to start with a simple question. Have you ever had to follow a rule you didn't like at all? Si Ate Bleso, oo daw, sabi niya gano'n. Maybe it was a strict school policy, a government regulation, or even something your parents told you to do that didn't make sense at the time. Ako po ay dumaan din dyan sa pagkakataon ng buhay ko na para bang ang pakiramdam ko, yung pagsunod sa isang bagay na ayaw ko at pagsunod sa isang taong ayaw ko, ay napakahirap gawin. Diba? Ito ay maaaring school policy sa mga estudyante, wearing the proper uniform, wearing your IDs at all time. Diba? Sa parents, it might be you are not allowed to have a boyfriend until your college. Diba? May mga ganon. Or maybe, hindi ka pwede mag-boyfriend ng hindi Kristiyano. Diba? Sa leaders natin, umattend kayo ng D-group. Diba? Umattend kayo ng mga practices sa ministry. Mag-submit kayo ng inyong, ang tawag dito sa amin, yung amin tinuturo tuwing linggo. Kailangan namin ipasa yon. Kailangan namin i-check yon. Diba? May mga bagay na ini-impose na mahirap sundin minsan. Minsan ang dahilan ay maaaring ang leader natin ay unreasonable. Maaaring iniisip kasi natin minsan kaya ang hirap sumunod dahil sila ay irresponsible. Minsan, di ba, sa government, bakit ako susunod? Yung presidente ko ngayon, ayoko sa kanya. Di ba? Why would I? Di ba? Bakit ako susunod? Ba't ako magpapasakop sa asawa
meron tayong problema. It's not because they are irresponsible, it's not because they are unreasonable, but because we ourselves, may problema tayo. Hindi tayo marunong sumunod. Hindi tayo marunong magpagsahod. Or you're commanded by your leader to do something, pero feeling mo kasi hindi niya deserving na sumunod o sundin. Sino ka para utusan ako? Di ba minsan gano'n? Hindi naman tayo close. Di ba? May atraso ka pa sa akin, tapos susunod ako sa'yo. Sino ka sa tingin mo? Di ba? May gano'n tayong attitude. Ang nakakalungkot doon, ugali natin yan kahit Kristiyano na tayo. Di ba? We've all been there. Ako, naranasan ko din yan. When obedience feels more like a burden than a blessing. Kasi ako talaga naranasan ko yan sa buhay pag-aasawa. No, dumating talaga ako sa point na, ay, talaga namang ang hirap talaga taas ang kamay ng mga babae dito na may issue sa submission. Taas ang kamay. Wow, ako lang! Wow, nakakatuwa naman tong church na to. Nakakatuwa naman. Ako lang may issue talaga. Hindi talaga. Alam niyo, sa issue ng pag-aasawa, isa sa pinakamahirap na pagpapasakop. Sa akin sa personal testimony ko, it has been easier for me to submit to my authority sa church at authority, yung hierarchy sa family, kesa sa asawa ko. Oo, talagang dumating kami sa point na gano'n. Siguro dahil, noon lang yun siguro nga dahil may sarili akong paraan. May ipinipilit ko yung akin dahil feeling ko, ako yung tama. Feeling ko, meron akong ibubuga, may ilalaban ako, may katuwiran ako. Diba? Feeling ko gano'n. And na-realize ko, sa maraming pagkakataon na hindi ko sinusunod o hindi ako nagpapasakop, paulit-ulit din na nag-lead yun sa chaos. At paulit-ulit din nun, nawawala yung pagpapala ng Panginoon sa'yo bilang isang asawang babae. So, isa lang yun sa mga pagpapasakop na kailangan nating maunawaan. So, later, mapag-uusapan pa natin. So, there are times when obedience feel more like a burden than a blessing. Ulitin ko po, there are times when obedience seems to be a burden than to be a blessing. At kapag hindi natin naiintindihan na ang pagsunod o pagpapasakop ay pagpapala at ang dating nating nararamdaman ay ito ay mabigat para sa atin, ito ay parusa sa atin, mind you kapatid, mahihirapan ka talaga magpasakop. Kasi may issue ka sa puso mo. But what if I told you this morning that our attitude towards our earthly authority actually reflects our attitude towards God? Paano ko kung sasabihin ko sa inyo sa umagang ito na the way we treat our earthly authority do reflects the way kung paano natin yung attitude natin towards God. In a world that encourages rebellion, independence, and doing your own thing, the Bible teaches us a very different way. Sa mundo natin ngayon, yun lalo sa inyo mga kabataan, I'll do it my way. Diba? Wala akong pakialam sa magulang ko. Kahit mapahamak ako, I'll do it my way. Patutunayan ko sa inyo pagdating ng araw, magiging successful ako kahit wala kayo. Diba? May ganon. Very idealistic tayo. As if kaya talaga natin yung mga sarili natin. Amen ba doon? Ang bato-bato. Ay, bato-bato. Bato-bato sa langit ang tamaan ay magbago na. Because this is what the world is teaching us. Diba? Ang mundo natin ngayon, diba? Nakita natin, tahasan. Nag-aano ang mga LGBT natin. Meron kaming karapatan. Ipagsisigawan natin. Ipipilit natin. We are so bold with our idea na nakakalimutan natin na meron tayong mga authority na dapat sinusunod. Salamat sa Panginoon dahil ang bawat isa sa atin ay Kristiyano. Sabihin mo sa kapatid mo, salamat. Ikaw ay anak ng Diyos.
And we have all the privilege to learn and to understand the Word of God. The Bible tells us that submission to authority is actually an act of worship and obedience to God Himself. In Romans 13:1-5, where the Apostle Paul reminds us that there is no authority except that which God established. Even the leaders will disagree with or don't understand, God has allowed them to be in the place for a purpose. And so today, we will explore it. So, sama-sama po natin basahin yung CTTP core values about submission. Ito po yung first slide natin. Sige po, basahin natin sa Tagalog. Sabay-sabay po natin. Parang ito ay ating panunumpa sa ating pong organization. Sige po, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Ang lahat ng otoridad ay nagmula sa Diyos. Kaya ang pagre-rebelde sa kanila ay pagre-rebelde sa Diyos. Sa CTTP, binibigyan natin ng dangal at paggalang ang mga nakatagalagang namumuno sa atin dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Ito ay pagbibigay dangal din sa Diyos na siya sa kanila ay nagtalaga upang tumulong sa kanilang layunin at sundin ang halimbawa ni Kristo. Bukod sa iba pa, kaya kapag sinunod natin ang mga alituntunin, patakaran o utos na itinatag ng otoridad sa lupa, sinusunod natin ang Diyos. Siyempre, kasama rin dito ang pagpapasakop sa Diyos at sa isa't isa sa katawan ni Kristo. Diba? Very self-explanatory kung tutuusin, kung titingnan natin. We at CTTP, tayo na CTTPians, feeling tayo na CTTPians, we believe na ang pagre-rebelde sa otoridad na itinilaga ng Panginoon ay pagre-rebelde sa Panginoon. Okay? So tayo, bilang mga taga-CTTP, hindi tayo a-agree kapag tayo ay may kapatiran, tayo ay may mga kaibigan na nag-go against sa authority. Dahil actually, kapag kinukundina natin yung kapag tayo ay nag-a-agree sa ganung mga bagay, tayo ay nagre-rebelde sa otoridad na itinalaga ng Panginoon. So let's define submission. Submission is the Greek word for submit, which is hopotasso. Taray, hopotasso. Hopotasso. It is primarily a military term meaning to wrap oneself under someone else. Tatagalogin ko po yun. Ito po ay military term na ang ibig sabihin ay i-wrap mo daw yung sarili mo na mas mababa kesa sa isang tao na mas mataas sa'yo. Or to wrap oneself under someone else. Hindi mo laging i-assume na dahil ako ay D-group leader o ako ay preacher, ako ay mas mataas kesa sa'yo. It is easier na maintindihan yung submission kapag ang puso ko lagi ay lagi kong inilalagay na ako ay mas mababa kaysa sa'yo. Kasi the moment na mas nangingibabaw sa'yo na ako ay mas mataas, ako ay mas may karapatan, ako ay may mas kapasidad, ako ay mas may magagawa kaysa sa'yo, lagi mo iaano yung sarili mo na ako. Pero kapag yung puso mo laging, ako ay lingkod mo, ako ay under you, ako ay laging gusto, humility. You know, kakambal ng submission, humility. And you can never go wrong with humility. Dahil kapag ang isang tao ay nagpapakumbaba, ang Diyos ang nagtataas sa'yo. Pero kapag ikaw ay mapagmataas, alam mo na kung saan ka papunta. So when a company of troops would hopotasso, they would arrange themselves in formation under the leadership of their commander. So it was a parade ground term. Sino dito yung nag-ROTC? Alam mo, aware tayo kay Ate Beth, no? Ano to si Ate Beth eh. Hindi ako makapaniwala doon na mataas, commander. Ano yung Ate Beth? Corps commander. Sino yung,
Ganon. So ako noon, hindi ko naranasan yun. Taga-ganyan lang ako, marcha lang ako, hindi ko naintindihan yan. Pero lahat tayo na nakapag-ROTC, di ba nakita natin? Meron tayong commander. Meron tayong sinusunod. So kapag ka nag-command si commander, ano gagawin natin? Susunod tayo. Kung ano hakbang sa kanan na, di ba? Hindi pwede sinabi ni commander, hakbang sa kanan, dahil gusto mo sa kaliwa, kumaliwa ka. Di ba? Ikaw yung panggulo kapag ka ganon. Di ba? So, alam niyo po, sa ating pong mga Kristiyano, submission, this is the attitude of the heart. Again, submission is the attitude of our heart. It is out of love, out of respect, live out by leaving things to the judgment of another person, and yielding or deferring to the opinion or authority of someone else or equal or higher power or authority. Again, minsan, mahirap mag-submit. But when we understand that yung pagpapasakop sa Panginoon is kakambal yung puso mo na walang ibang ninanais kundi magpasakop sa Diyos, tatanungin natin ang pagpapasakop sa ibang perspective. It will be easier for us. It is out of love, out of respect. And inaalaw natin na, alam mo yun, hindi natin nilalagay yung judgment sa kamay natin. Inaalaw natin na yung mga bagay-bagay, judgment, ay ibibigay mo sa iba na mas mataas sa'yo, equal sa'yo. Diba? Slow to judge. Mabilis sumunod, mabagal mag-judge. Ganun yun. Diba? And to whom we should submit. Ang sabi po sa atin, mamaya babasahin natin yung ano kasi sunod-sunod siya. So to whom we should submit to our authority. So, sino-sino ba? Sino-sino ba yung authority natin? The book of Titus outlines 4 primary institutions where submission to authority is appropriate. Ulitin ko, 4 lang yung binanggit sa Bible na ang authority is appropriate. Okay? Number 1 is government. So sa Titus 3:1, kung meron kayo yan, yung mga nagtitake notes, buksan na ninyo yung mga Biblia, mag-aaral kayo sa school so that we can have a better understanding about this. So government, sa Titus 3:1, sa 1 Peter 2:13, and sa Romans 13:1 and 5. Mamaya i-discuss din natin yan. Second is slavery or employment. So, syempre dito sa government, ito yung ating president, vice president, senators, barangay captain, mga konsihal natin, whoever is placed by the law and by the Lord sa ating pong mga dapat sinusunod sa ating komunidad. Sila po yung inatasan na authority po natin sa ating pong gobyerno. Slavery or employment sa Titus 2:9 and sa 1 Peter 2:18. Ito po yung mga boss natin, yung mga manager natin, yung mga supervisor natin. Sa ating pong mga trabaho, ito yung mga mas matataas kesa sa atin. The ones who are in authority sa atin. Okay? Marital and family relations. Again, ulitin ko. Marital and family relations. Ano ito? Parents? Nanay? Tatay? Asawa? Asawang babae? Sa asawang lalaki? Anak? Sa magulang? Pamangkin? Sa mga tito at tita? Di ba? Yan yung mga authority natin. But again, hindi applicable ang boyfriend to girlfriend. Gets niya? Inimay ko lang mga kabataan, lalo ang mga babae. Sabi ko si Lord, submit daw. Hindi applicable to. Girlfriend, hindi ka dapat mag-submit sa boyfriend mo. Ang sabi, malinaw. Wife, submit to your husband. Wala sa Bible ang girlfriend, submit to your boyfriend. Kaya samantalahin nyo na single kayo. Kasi pag nag-asawa kayo, wala na kayong karapatan na hindi magpasako. Okay?
Ate Bless. Malinaw yan ha? Okay. Family, marital. Ibig sabihin ng marital? Within marriage. Family, ibig sabihin pag family, family tayo. Diba? Okay. Church leadership. Sino yung mga authority natin sa church leaders? Si pastor, si associate pastor, si D-group leader, si ministry head. Diba yung mga ate at kuya natin sa church, they are the ones placed by God who has authority over you. Okay? Next, institutions authority source or source of authority in every institution. Ano ba yung mga source ng authority sa bawat institution? Again, di ba ang lahat ng institution, medyo ano to, paano explain? Ang lahat ng institution na meron tayo ay merong source of authority. Tama? Magulo ba ako? Ang bawat institution, for example, family is the smallest. Sige mga estudyante dito yung matatalino. Magagaling sa school. What is the smallest institution? Family. Galing ni Ate Bless. Nag-aaral talaga. So, bawat institution na meron tayo, ang source ng, merong source ang authority. So, number one, all authority on the human plane is delegated authority. Meaning, yung authority na meron sa bawat institution, it is delegated. Hindi yan, sumusubong na lang dyan na parang kabute na walang nag-delegate. Meaning, may pinagmulan, may pinanggalingan, may naglagay sa kanila dyan. It's delegated. Number two, all authority is vested in a plurality of men. Ibig sabihin, ang authority ay it was vested dahil ito ay majority decision. Plurality of men. Ibig sabihin, kumbaga sa isang organization, ito ay pinagbotohan. Ito ay pinag-agrihan. No? Hindi lang naging ministry head si Ate Jonah dahil gusto niya, kundi dahil maraming naniwala sa kanya, nag-agree at pinagbotohan siya. So we have to respect whoever is placed by the Lord sa authority because it's based on plurality. Ibig sabihin, it was agreed by majority. Okay? All authority is designed for our blessing and protection. Madalas, ang submission mahirap sundin dahil pakiramdam natin parusa. But when we realize that all authority is designed for our blessing and protection, it might be that your perspective will be changed. Oh, para pala sa akin to eh. Pagpapalain pala ako dito, it is to protect me. It is not para ako ay paluin, pagalitan. It's not to punish me. But for me to be blessed. To protect me, di ba? Kasi minsan pakiramdam natin, pag nagpapasakop tayo, ano to? Loser. Pag nagpasakop ka, under. Loser. Walang paninindigan, no. Pag nagpasakop tayo, actually po, it is for our blessing. It is for our protection. Number 4, authority does not imply superiority. Dito po sa church. Means, di ba meron tayong council members, the deciding body of our church. Meron tayong mga leaders dito. It doesn't mean na dahil council member ako, superior ako kesa sa'yo. No. We are there dahil kami ay inatasan, itinalaga ng Diyos sa mahabang panahon na aming paglilingkod. But that doesn't mean na ako ay mas mataas kesa kay Ate Bless, kay Pastora, di ba? O kay Ate Evelyn, o kahit na kanino. We are all equal. Ang authority ay hindi ginagamit para ikaw ay maging mas mataas kaysa sa isa. Tandaan po natin yan. Ito ay para rin po sa mga leaders. Bantayan po natin ang ating mga sarili. Because if we are given the authority by the Lord, it is not used or it's not supposed to be used for you to be superior compared to another. No. That's a no. Okay, next. Authority
ba? Hindi nyo na alam, nagbabardagulan kami. No? Hindi nyo na alam na ang daming natutunaw na yung utak namin para paano kayo ay pangangalagaan po, protektahan. Because your God placed authority in the church, we are responsible and accountable with your lives. Hindi lang kami nandyan para lang display or trophy. Nandyan kami because meron kaming sinumpaang tungkulin sa Panginoon. And you, guys, is our responsibility and accountability sa Panginoon. Kaya sana na-appreciate niyo yung mga leaders niyo, mga D-group leaders ninyo, mga ministry head ninyo, yung pastor natin. Diba? Let's pray for them. Kasi they are the ones na humahawak sa ating mga kaluluwa. Diba? Yung mga bata namang Sunday, nag-memorize sila sa Hebrews 13:17. Diba? Na sundin ang kanilang mga leaders dahil sila yung accountable sa ating mga kaluluwa. At sa ulo nila, nakakatuwa. Saglit na, mga 10 minutes siguro, memorize nila kaagad. Kaya ang tataba ng utak, nakakatuwa. Number 6, authority concerns character primarily and position secondarily. So minsan, di ba, sino dito yung gustong ma-promote into leadership o into leaders? Or sino dito yung gustong ma-promote dahil feeling mo deserve mo na maging leader? Kung talagang deserve mo, hindi mo naman kailangan ang Lord ang magpo-promote sa'yo kapag ready ka na. Pero mind you, leaders and gustong maging leaders, authority concerns character primarily and position secondary. Meaning, it's about character. Pangalawa lang yung position. We have to understand that. Kapag tayo ay leader sa school, ba? Sino dito? Ate Bless, lagi ka bang leader sa grupo niyo? O, di ba? Wow, galing-galing. Di ba? Kakatuwa, may mga may mga future leaders tayo kasi natitrain sila sa school. Di ba? Kapag ikaw ay natitrain sa school na leader, it's more on your character. May tiwala sila sa'yo. Pangalawa lang yung position. Okay? And authority is exercised in the local church through teaching and correcting with God's Word. Ang iyo pong mga inilagay ng Diyos na authority dito sa church, hindi po namin kayo ikinokorek, hindi namin kayo dinidiscipline nang sa sarili lang namin. Kami ay nagko-correct, nagdidiscipline, at ito ay nakabase sa salita ng Panginoon. Hindi namin ito ginagawa para i-guilt trip, i-power trip. Ginagawa namin ito dahil mahal namin kayo. And it is the Word of God who corrects us. So, sa ating pong team verse sa umagang ito, in Titus 2:9-10 and 3:1-2, allow me to read this. So in Titus 9, 2 verses 9-10, it says, "Bondservants are to be submissive to their own masters in everything. They are to be well-pleasing, not argumentative, not pilfering, but showing all good faith, so that in everything they may adore the doctrine of God our Savior." And next is, "Remind them to be submissive to rulers and authorities, to be obedient, to be ready for every good work, to speak evil to no one, to avoid quarreling, to be gentle, and to show perfect courtesy towards all people." Isa-isahin natin. What should be our attitude and behavior? Ano ba yung attitude o behavior na kakambal ng pagpapasako? Para mas maintindihan natin, himayin natin. Kasi ano ba yung pagpapasako? Paano ko ba sisimulan? Paano ko ba gagawin? Ito po yun, para maintindihan natin. Our attitude towards submission is number 1. Ito, attitude, submission. Submission itself. And sabi sa 9, "Bondservants are to be submissive to their own masters in everything, and remind them to be submissive to rulers and authorities." Ano ba yung attitude? How you
iba kasi yung react. How you would respond to every policy, rules, ano pa? Ano ang ibang term? Rules, policy, ano pa yung mga... Ha? Ha? Regulation. Galing-galing talaga ninyo. Nakikinig talaga sila. Ayan, rules, regulations, and policies na meron ang ating church. Ano ba yung dapat nating maging attitude? Dapat ba mag-react o mag-response? Ano yung different ng react? Different? Ano ba yung difference ng react sa response? Ito po, para maintindihan po natin. Ang react, sino po dito yung may maintenance? Ay, wala pa. Meron po natin dito may mga maintenance. Kapag yung maintenance mo, positive ang ano sa'yo, sasabihin mo yung gamot, may response sa akin. Ibig sabihin positive. Pero kapag yung ininom mo, or kinain mo, nag-react sa katawan mo, ibig sabihin negative. For example, kumain ka ng alimango, namaga ka, yung buong pagkatao mo namaga, hindi ka na nakahinga hanggang lalamunan mo namaga. Ibig sabihin, nag-react yung katawan mo. So, react means more on negative. Nag-react. Pero kapag nag-response, more on positive. Okay? So, more on positive sa response. So, sa atin, sa submission, it's more on a response. Whenever we have regulations, policies, rules inside the church that is being implemented, ang attitude natin is to submit. Ang response natin is to submit. Pasakop. Pasakop tayo. Ulit, ang submission ay may pagpapalang kaakibat. It's not to torment you, it's not to punish you, it's not to torture you, but it's to protect you and for you to be blessed. Next is obedience. Pagsunod. O nga, nagpasakop ka. Opo, opo. Pero nung umupo ka, nung araw, wala ka. Hindi ka nagpakita, hindi ka rin sumunod. Wala din use yun. So, kakibat ng submission ay obedience. Ito po ang difference ng dalawa at natutuwa ako. Isulat niyo to. Obedience is doing the things na pinapagawa sa'yo ng tama. Okay? Kasi syempre, pag hindi mo ginawa ng tama, disobedience yun. Ulitin ko. Obedience is doing something correctly. Okay? Submission, on the other hand, is doing it with a correct or right heart. Yun yung pagkakaiba nun. Ang obedience, pwede kang sumunod na nagre-rebelde ang puso mo. Sige naman, kasi sa akin hindi group leader, kung di ko lang di group leader to eh. Naghugas ka, pero nagdadabog ka sa bahay. Diba? Sumunod ka naman. Diba? Bihira naman. Naghugas. Ako naman kanina. Diba? Naghugas ka naman. So, nag-obey ka. Pero nagre-rebelde ang puso mo. Ang submission, siya, maghugas ka. Opo, habang naghuhugas ako, masaya yung puso ko sumusunod. So, yun ang pinagkaiba nun. Okay? So, kapag meron mga rules, regulations, and policy, you submit and you obey. Gawin mo na may pagsunod ng tama at merong pusong tama. Okay? And cooperation. Ibig sabihin, di ba, sa 10, verse 10 it says, but showing all good faith, so that in everything they may adorn the doctrine of God our Savior. Pag tayo ay nakikipag-cooperate, tayo ay nakikiisa sa lahat ng mga pinapagawa dito sa loob ng church, ano nga ba yung blessing ng pagiging cooperative mo? Meron, di ba? Things are, nagagawa natin ng mas mabilis. Pag nakikipag-cooperate ka, dahil may iba-iba tayong kakayanan, may iba-ibang ability na binigay ang Diyos sa atin, nagagawa natin ng mas mainam, mas maganda, mas epektibo, mas, mas nakakatuwa yung resulta. Dahil yung iba't ibang uri ng kaalaman,
katawan ni Kristo. So whenever there are implementations of new policies, regulation, should cooperate. Hindi yung dahil ayaw mo, hindi ka na magsisimba. Dahil ayaw mo, hindi ka na attend ng D-group. Dahil ayaw mo, hindi ka na attend ng practice. Diba? Yun ba ay pagsunod? No. Yun ay pagre-rebelde. At ang pagre-rebelde sa otoridad na binigay ng Diyos sa iyo ay pagre-rebelde sa Diyos. So behavior, well-pleasing. Ano ba yung well-pleasing? Hindi tayo, ano ba yung pag sinabing well-pleasing? Opo. Hindi opo. Kaiba yun, di ba? Opo, sige po, gagawin ko po. Well-pleasing. Not argumentative or argumentative. So, huwag na kayong makipagtalo. Alam niyo, yan ang ano namin ngayon sa anak namin. Talagang challenge namin sa kanya. Medyo, medyo argumentative si Hingel. Medyo, ano ba? Alam naman niya yan, kinokorek namin siya. Mahilig siyang mga tuwiran. Mahilig siyang, hindi na naubos-ubos yung pangangatwiran. Hindi ko alam kanino nagmana. Sa lola ata niya. Charot lang. Hindi ko talaga alam. Tanungin ko nga kung kanino nagmana sa Hingel. Very, alam mo yun? Huwag na tayo makipagtalo sa loob ng church. Kasi pag nakikipagtalo tayo sa mga leaders natin, lalo lang lalaki yung problema. Lalo lang tayo nagkakaroon ng maraming mali pag nakikipag-argue tayo. The more we speak, mas lalong pagkakamali, marami tayong pagkakamali na nangyayari. No evil talk! Ano evil talk? You do not speak evil with your brethren, with your leader. Huwag kayong magsasalita behind their back ng mga evil things. Si ano ganito yun eh. Sige to, ano ba? Do not curse them. Kahit gaano kasama yung presidente mo na sa tingin mo ay walang nagagawa sa bayan mo sa panahon to dahil kabi-kabila ang paha, do not curse them. Instead, pray for them. Diba? Huwag tayong mag-i-evil talk sa ating mga leaders. Not quarreling, huwag tayong makipag-away. Lahat ng kay Kristo ay nag-iibigan. Ano yung kata? Lahat ng kay Kristo, diba? Ay nag-iibigan. Dahil doon tayo dito tayo nakikilala ng mundo. Ito yung pinagkaiba natin. We are not quarrelsome. Hindi tayo pala-away. Diba? Sino dito nung botohan, dahil ayaw yung presidente, post ka din ang post ng sayo. Hanggang nakipag-away ka na dahil ikaw ay dilawan, ikaw ay pink, ikaw ay fuchsia pink. Diba? Wala. Naman nakipag-away ka na. At malalaman, yung pastor pala ito. Yung pastor pala ito sa church. Bakit ko ano pinupost nito? Laban sa mga pink, pinkish. Or laban sa mga yellowish. Diba? Ano, nakipag-away ka na. Hindi po dapat ganun ang attitude nating mga Kristiyano. Okay po, hindi po, wala, sabi mo sa katabi mo, wala Kristiyano palaaway. Kayong palaaway. Instead, na quarrelsome, we have to be gentle. Wow. Ako, sinusubukan ko to. Being a parent, mahirap to maging gentle. Lalo na sa mga anak na ubot naman talaga na ayaw nyo talagang pasakop, no? No, nakikipag-away kayo lagi sa amin. And we're trying to be gentle. Pero minsan kailangan din talaga namin sa authority namin. Again, we are blessed to be in the authority. Okay? So, pero subukan natin bilang mga leaders, bilang mga nakakakilala kay Kristo, let us be gentle.
Kung meron tayong pangangatwiran, kung meron tayong gustong ilaban, kung gusto natin na ano ba yun? Meron tayong gustong ilahad sa mga leaders natin, then do it with gentle spirit. You can correct with love, with gentleness. Mas masarap naman talaga, how to tame your dragon. How to train your dragon. Alam niyo po, napanood ko yung How to Train Your Dragon. Sino yung napanood dito? Na How to Train Your Dragon? Wala? Wala bang nakanood? Ayun, si JM. Alam niyo doon sa How to Train Your Dragon, yung dragon, talagang syempre dragon nga, di ba? So talagang doon sa palabas na yun, merong isang grupo na gusto nila ipatayin yung mga dragon. So ang way nila, para ma-eliminate ang mga dragon, is patayin ang mga dragon. Pero alam nyo ba, na na-realize nila at the end of the story, na yung mga dragon pala, hindi sila harmful, kundi they are being trained with gentleness. And at the end, they live together. Ito, hindi to hindi to katotohanan, ito ay fictional stories lamang. Pero may matututunan kayo ngayon, sa aming mga magulang, sa aming mga leaders, di ba? Paano nyo i-tame yung mga dragon ninyong magulang? Sumunod kayo. Be gentle in obedience with your parents. Huwag kayong magsigaw. Huwag kayong mas matapang pa sa magulang ninyo. Di ba? Sa mga asawang babae. Huwag na kayong mas matapang sa asawa niyong lalaki. Kasi napatunayan ko yan. The more na dragon ako, the more na dragon din yung asawa ko. Pero alam niyo, na-realize ko, kapag pala matitay mo yung dragon mo, manahimik ka. Oo, manahimik ka. Kasi papatayin sila ng konsensya nila pag tumahimik ka. Pero pag di mo tinahimik yung bibig mo, ikaw yung mapapatay. Charot na. Hindi, nagigigil din kasi sila, di ba? So tayo mga dragon na asawang babae, dahil feeling natin tayo ay may, alam mo yun, may katwiran tayo. Let's try to tame our dragon husbands by our gentleness. Ganon din sa church. You want to correct? Be gentle. And when you are corrected, be gentle. Kayo umangil. Di naman namin kayo kakagatin eh. Di naman namin kayo ibabagtulina. Kinokorek lang namin kayo because mahal namin kayo. Okay? And courteous, to show perfect courtesy towards all people. Courtesy, ano yung courtesy? Nire-respeto mo lahat ng tao. Hindi porkit mapera siya, i-respeto mo siya, pero yung kapatiran mo na hindi mapera, hindi mo i-respeto. Hindi ako papasakop sa'yo kasi ito pa lang eh. Diba? Kasi ganito i-respeto ko kasi may manager ka sa trabaho eh. Diba? Hindi kita i-respeto kasi ka-member lang kita. I-respeto ko si ate ganito kasi di group head ko siya. No. We should submit to one another with courtesy. Walang pinipili, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lang. Diba? Lahat tayo pantay-pantay dito. It just so happen na kami ay nilagay ng Diyos para kayo ay pamahalaan, pero pantay-pantay tayo. Okay? So discuss natin ulit. Christians should display both characteristics. Ang lahat po ng mga characteristic na isa-isa natin, we should display all those attitude and behavior because again, if we are submitting to the authority of the Lord, we are no longer free to follow our every impulse. Ano yung impulse? Dahil nagalit ka, galit ka na agad. Gigil na gigil ka. Ganun. We are not supposed to be impulsive kapag Christians tayo. Mind over matter. Dahil pag inuna mo yung emosyon mo, magkakamali ka, unahin mo yung isip mo. Kaya inilagay ng Lord to dyan para maging sound yung judgment mo. Okay? Hindi porket, ano mo yun, sinulsulan ka, umbagin mo sa ganito, umbagin mo agad. Sagutin mo sa ganito, sagutin mo ka agad. No, we are not free. Dahil kung dapat tayo ay spirit-filled. Lagi, spirit-filled tayo, hindi tayo dapat sumusunod na, ano yun, impulsive
impulsive, yung agad-agad, galit ka kaagad, gigil na gigil ka kaagad. When we live in integrity, di ba, alam ko, na-discuss ni Pastor sa atin, when we live in integrity, it is easy for us to submit to God, and we allow our actions to be limited by His will. Lord, tama ba to? Tama ba itong gagawin ko? Will it please you? Kung ba sasagutin ko yung leader ko, will it please you, Lord? O mapiplease nito yung ego ko? Kapag sumunod ako, galit ako sa Kanya, Lord, will it please you? Definitely, yes. Pero pag hindi ka nag-agree, dahil lang ayaw mo sa leader mo, it is rebellion against the Lord. And when we submit to human institutions that God has designed, we will limit our action to stay within the boundaries of those authorities and people of integrity. Kapag alam natin ang mga tao na sa authority na inilagay ng Diyos sa atin, we will limit our actions to stay within the boundaries. May mga rules and regulation, may policies, and you live within those boundaries. Dahil kapag lumabas ka sa boundary na yon, ang tawag doon? Ang tawag doon? Disobedience. Hindi na yon pagpapasako. And when we live with others, we will choose to channel our action in ways that meet their needs rather than doing everything that comes to mind because our love for God, because we love them and we love God. Siguro nasabi ni Paz, hindi ko narinig yung buong preaching niya nung nakaraan dahil nasa baba ko. Siguro nasabi ni Paz, we as Christians, we have to say yes to integrity. But I am challenging all of us here as Christians. We have to say yes to submission. Why? Why we need to say yes to submission? What does submission looks like in practice? So, paano ba yung itsura? These are the practical example of how submission look like in practice. Okay? Example, at school, respecting teachers. This is for all the students. Respecting teachers even if you don't always agree with their methods. Listening when being corrected without talking back or rolling your eyes. Ito yung attitude dito. Even if I don't like the rules, I'll follow it because I respect authority. Kahit ayoko yung rules ni teacher, susunod ako bilang Kristiyanong estudyante because I respect my authority, my God-given authority at school. Because if I do respect my God-given authority, I respect the authority of the Lord. At home, obeying your parents or guardians without arguing or shouting, doing what you're asked right away, not just when you feel like it. Hindi kung kailan nyo lang gusto sumunod, kundi dahil tuwing may pinapagawa sa inyo, ay para din sa inyo yan kahit pa ayaw ninyo. Ang tamang attitude dito, I'll do it with a good attitude, not because I was told to do so, but because I love the Lord. Mahirap eh. Alam niyo kung titingnan natin, no? Yung honor your father and your mother for the Lord. Diba? Merong mga commands sa scripture na for the Lord when it comes to submission. Bakit? Kasi nga alam ng Diyos na mahirap magpasakop kung sa ganang sarili lamang natin. But when we are encouraged to submit because and for the Lord, who is perfect, who is reasonable, who is loving, who is faithful, who is perfect, it will be easier for us to submit. Because pag nag-submit tayo sa authority natin na unreasonable, we are submitting to the authority of the Lord who is reasonable. Minsan mahirap talaga. Minsan yan nakakaiyak sumunod eh. Diba? Kasi minsan parusa. Hindi lang as a member, minsan kahit maging leader, mahirap magpasunod.
Diba? Minsan pinakamahirap sa church, pag leader ka, Lord, minsan ang challenge, Lord, paano ba namin pangangasiwaan itong mga tao matitigas sa ulo? Diba? Pero again, it is for us to really submit to the authority of the Lord and just go on with serving the Lord. Kasi ang Diyos ang nagbabago ng tao, ang Diyos ang nagbabago ng puso. So in group or organization, if you are employed, if you are a worker, diba? In a group or organization, letting others lead sometimes, even if you think your way is better, avoiding power struggles and choosing peace over pride. Diba? Minsan lalo kapag supervisor ka, diba? Minsan mahirap, kaya nga ako supervisor dahil magaling ako diba? Pero tayo bilang mga Kristiyano, kahit na matalino tayo, sa tingin natin magaling tayo, and it is being confirmed by many na magaling ka, allow others to shine. Allow others to lead. Allow them to shine as well. Kasi alam nyo, sa ganung paraan, puproduce din tayo ng marami pang mga leaders. At sila ay magpapasakop sa'yo dahil may respeto sila sa'yo. Dahil nakikita nila na hindi sila pina-power trip. Instead, you choose peace over pride. Allow them to do their way. Because submission isn't losing. It's choosing peace and unity. Let us always choose peace and unity over power. Again, yung authority is character primarily and position secondarily. Okay, at church, and this I would like to emphasize. At church, respecting pastors and leaders, even if you don't always agree with how they lead, listening to correction or guidance without getting defensive or proud. Minsan tayo, pag kinokorek tayo sa loob ng church, tayo pa yung matapang. We are so proud of the sin that we have. Tayo pa yung matapang. Tayo pa yung ayaw magpasakop. Di ba? Defensive tayo. Uy, di ko yun Di ko yan. Siya yan. Diba? Yung gano'n. Minsan gano'n tayo sa loob ng church. Pag kinokorek tayo, we tend to wash our hands para may maiturong iba. Di ba? Nagpipilit tayo na, alam mo yun, we don't hindi held yung ating mga sariling accountable for our actions. At nakakatakot yun. I-correct natin, i-check natin yung mga sarili natin. Ako ba yun? Pag ba ako kinukorek ng D-group leader ko, o ng ministry head ko, o ng pastor ko, o ng council, proud ba ako? Or defensive ba ako? Or ako ba yung matapang? Hindi ba ako marunong mag-acknowledge ng pagkakamali ko? Kasi delikado yun. If you do not know how to acknowledge yung pagkakamali mo, napakamahirap. Without humility, hindi ka ipopromote ng Panginoon. Okay? So, ang attitude po sa church is, I may not understand every decision, but I trust that God placed them in leadership. I may not understand why. Lord, bakit kailangan ganito? Bakit kailangan masaktan ako sa correction? Bakit kailangan masaktan ako sa proseso ng ginagawa ng leadership ng church sa akin? You may be hurt, yes, for that moment in time, but after that, there comes a blessing. Diba? When you submit, when you obey, when you look at your leaders as the authority placed by the Lord, sasabihin mo, Lord, hindi ko naiintindihan, Lord, masakit. Pero dahil nangako ka na ikaw ay just, ikaw ay reasonable, Lord, ikaw yung gagawa para sa akin. And it's very easy. It will be easier for us to submit to our leaders. Government, obeying laws. Ito very basic to. Alam niyo, minsan yung asawa ko, sa pagdadrive, minsan ako mas marunong pa minsan talaga, dumiretso ka na, bisa mo na! Pero hindi natin naintindihan pag driver. Meron silang, nakakatuwa naman ako, sabi ng asawa ko one time, meron, alam mo yung kahit gabi, di ba, minsan, sintitigil pag madaling araw nagdadrive, red! Diretso, wala naman sasakyan, wala naman nakakakita. Oh, one thing I'm
my husband, kahit na madaling araw bumabiyahe, basta red yan, hihinto yan. Kasi you don't know, kung meron ding kagaya mo, na susuway din, anong effect nun? Disgrasya kayo pareho. Diba? So may nakakakita sa iyo at hindi. Ano man yung mga policies ng governments, when we say curfew, umuwi kayo sa bahay nyo ng ganyang oras. Pag sinabing huwag ipaghalo ang bulok at hindi nabubulok na basura, huwag nyo ipaghalo. Those are just practicals and simple things na nagpapakita na ikaw ay Kristiyano at iba ka sa iba. Marunong kang magpasakop, marunong kang sumunod. Di ba? Kasi sa pamamagitan ng gano'n, nakikilala tayo na tayo ay anak ni Kristo. Okay? Sa mga gobyerno natin, again, huwag tayong magsalita ng let's do not curse our government. Kasi kapag kinurse natin yung government natin, kapag curse ang bansa natin, ano mangyayari sa atin? Curse din tayo. Kapag blessed ang government natin, blessed din tayo. So kahit sabihin mo na yung mga leaders natin, they are wicked, let's pray for them. Kasi just ang Panginoon, hindi tulog ang Panginoon. Now, why do we submit? Mayroon bang pagpapala, kagaya lang ng sabi ko kanina. Ano ba yung napapaloob? Why do we need to submit? Number one, it is a direct command from God. It is submission to God Himself. Kanina, ilang beses ko na ito inulit. In Romans 13:1, it says, let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Ibig sabihin, although, ito nga yung sinasabi ko kay Rabi, na habang nagbibiyahe kami, although bumoto ka ng tao, ng presidente na gusto mo, ng senators na gusto mo, ng vice president na gusto mo, ang Diyos pa rin ang nagkokontrol yan. Kung sino man yung itinalaga, kung sino man yung nanalo, yan ay itinalaga ng Panginoon. Again, for there is no authority except from God. Ibig sabihin, inalaw ng Diyos na siya ay maposisyon dyan for His purpose. Okay? And those that exist have been instituted by God. Yung mga nag-e-exist na, di ba? Minsan iisip natin, dinastiya na ang nangyayari. Political dynasty yung meron sa atin sa Pilipinas. Pero yun ay in-establish na ng Panginoon long before. And that's for His purpose. So submission to authorities is considered submission to God Himself because God is the one who establishes and allows earthly authorities to exist. Inaalaw ng Diyos yan. Minsan, madali sa atin na sabihin na ako one time na-rebuke din ako Alam niyo yung matindi yung gulo kay Duterte at saka kay Bongbong. Talagang kapag bitaw ako ng word, bakit kasi hindi na lang siya alam mo yung negative words? Bakit kailangan mabuhay mo yung mga ganon? Dahil may sakit daw si ganito. Bakit kasi hindi na lang siya, sabi talaga sa akin, grabe, huwag kang ganyan. Huwag kang hindi dapat sa'yo nanggagaling yung pangka-curse mo or pagsasalita mo ng hindi maganda sa otoridad na meron ka. Na-remind ako, nga pala. Hindi pala dapat. Kasi alam niyo po, ito yung magbibigay sa atin ng pangako na ang Diyos ay hindi tumatalikod sa mga wicked na leaders. Yes, they are wicked. They are in the position. But God is in control. It says in Jeremiah 22:4-5, for if you are careful to carry out these commands, the king who sits on David's throne, ito kinakausap nito, yung mga king sa Judah. Sabi dito, for if you are careful to carry out these commands, then kings who sit on David's throne will come through the gates of this palace, riding in chariots and horses, accompanied by their officials and their people, meaning they will be blessed. But if you do not obey these commands, declares the Lord, I swear by myself that this palace
will become ruin. Ang ibig sabihin po, whoever rebel against the authority in rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. So kahit sa tingin natin, yung mga leaders natin ngayon, corrupt, walang nagagawa sa gobyerno, let us submit. Let us pray for them. Because the wicked things that they are doing, ang Diyos ang magja-judge, ang magtatama, ang magkokontrol. Let's be at peace sa ating mga puso na may kapayapaang magpasako dahil alam natin, kilala natin kung sino ang Diyos, kung ano yung kaya niyang gawin, at kung sino siya sa ating buhay, sa ating bansa. And when we know the Lord at kung ano yung kaya niyang gawin, madali para sa atin maging mapagpasako. Because God is the ultimate source of all authority. Number 2, it is our protection from God. When we submit, it is a protection from God. In Romans 13:2, consequently, whoever rebels against authority is rebelling against what God had instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. God protects and disciplines through authorities. It is a protection for us for doing evil. Napansin niyo ba na mula pa lang nung bata tayo, lahat ng policies, ng regulations, ng mga pinapa-implement, ng mga batas sa ating bansa ay para sa ating proteksyon? Napansin niyo ba yon? Dati, nakita ko na nga yung evolution ng yung huwag tumawid na kamamatay. Dati ganun huwag tumawid na kamamatay. Bawal tumawid, maaaksidente. Ano mo yun? Kung ano-ano lang yung ginawa ng gobyerno dahil kahit na maglagay ka dyan na huwag ka tumawid, mamamatay ka, may makikita ka pa rin umaakyat pa sa karatula. Diba? Those regulations inside the government, the church, the community, those policies, regulation, rules are for our protection. And when we go against those rules, sa tingin nyo ba mapoprotektahan pa tayo ng ating gobyerno? Sa church po, whatever the policies we have inside the church, it is for your protection. It is like you are under an umbrella. Alam mo yun? Ito yung umbrella ng protection ng Panginoon sa church. It is the rules. Kapag lumabas ka sa umbrella at umuulan, ano mangyayari sa'yo? Mababasa ka. Ganun din yun. The rules and regulations, policies we have inside the church is to protect you. For you to keep yourself from doing evil. For you to do what is right. Hindi para manduhan ka. Hindi para pangunahan ka. Hindi para pakialaman ka. Kundi para ingatan ka at protektahan ka. Because that is what a leader like us should do. We are supposed to be protecting the people placed by the Lord inside our authority or under our authority. Why? Because we are accountable with your soul. We are accountable with your lives. And we are supposed to protect you. Now, when you decide to go out, the protection na binibigay ng Diyos sa'yo, we cannot protect you anymore. When you do not want to submit, ano pa ang magagawa namin kung ayaw mo? Diba? Tandaan po natin, submission is God's protection because it keeps us safe within God's design for order and peace. It helps us avoid unnecessary harm and chaos. It builds a heart that trusts and honors God, and it allows leaders to fulfill their God-given role in watching over you. Alam niyo po, pag nagpapasakop kayo sa mga rules, policies,
regulation sa government, sa church, sa family. Alam niyo po, ino-open niyo yung pagpapala ng Diyos sa buhay niyo. Dahil hindi lang kayo nagsasabit sa authority ng Panginoon, kundi tinutulungan niyo rin kami bilang mga leaders ninyo, bilang mga magulang ninyo, na gawin namin yung inatas na responsibilidad ng Diyos sa amin. We are helping each other. We are protecting you in the same way that you are helping us for us to perform what is inilagay ng Diyos sa aming mga balikat. Let us help each other. Let us submit to one another. Let us protect each other. Kasi kapag alam mo yun, kapag sumunod kayo, sino ba ang magbe-benefit doon? Kami ba? Definitely kayo. Sa mga anak, pag ba sinabi namin na sumunod kayo sa gusto namin, di ba? You will be rewarded. Di ba? It is easier for the authority to reward a person who is submissive and obedient. Pero para sa isang tao na matigas ang ulo at ayaw magpasakop, ang hirap. Ang hirap talaga. Pero kapag you intend to obey, to submit in your authority, maniwala kayo, may pagpapala sa pagpapasakop at pagsunod. Maniwala kayo, mga bata, maniwala kayo. There will come a time, magiging magulang din kayo. Naiyak kayo. Kasi ako naging magulang na ngayon. At nakita ko na yung katigasan ng ulo ko dati. Ginagawa din ng anak ko sa... Oo talaga. Dadaan din kayo, mga bata. And kung hindi kayo magpapasakop sa mga magulang nyo ngayon, it will be hard for your kids to submit to you. And time will come, sasabihin nyo, tama pala yung mga magulang namin. Tama pala yung mga leaders namin sa church. Nagmamakaawa silang magpasakop kami dahil pinoprotektahan nila kami, dahil mahal namin kayo. And ngayon, nanay na ako at leader ako ng church, I appreciate yung mga leaders ko dati na pinapagalitan ako, na kinukol ako pag mali yung ginagawa ko, na kinukorek ako. Diba? Nagpapasalamat ako sa mga leaders na nagkukorek sa akin nung ako ay kabataan pa at ako ay nagkakamali. Noon, nagre-rebelde ako. Pero ngayon na-realize ko, hindi ako makakatayo sa harapan ninyo at gagamitin ng Panginoon, kundi ako nagpasakop sa mga leaders na in-institute ng Lord sa buhay ko. Who are those? My leaders, my pastors, my parents, my spiritual leaders, my spiritual parents, my spiritual siblings. Diba? Lahat yan. Yan ay tinilagan ng Diyos to protect us. And if you want to stay inside the protection of the Lord's umbrella, please submit, obey, because it is for you. Number 3, it's guidance of God. In Romans 13:3-4, for rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong, do you want to be free from fear of one in authority? Then do what is right, and you will be commended. For the one in authority is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid for rulers. Do not bear the sword for no reasons. Alam niyo po, yung mga authority na binigay ng Diyos sa atin, when we submit, it's a guidance of God. Alam niyo yun, dahil alam mo na merong batas, merong rules, may policy, mag-iingat ka. You will be careful with every word, with every decision, with every step, with every action. You will be careful. At dahil nagiging maingat ka, nagiging mindful ka, pinipili mo ngayon yung daan na dadaanan mo. Pinipili mo yung mga decision mo. Pinipili mo yung mga actions mo. Pinipili mo yung mga words na bibitawan mo. Pinipili mo yung mga hakbang na lalakaran mo. Why? Nagiging careful ka. Nag-iingat ka. That's when you want to submit. You will be guided accordingly. That is one of the blessings ng submission. You will be guided.
ko, na-remind ako, dapat daw ganito ako. So ito yung dapat kong gawin. Ay, malito, sabi ng mama ko, dapat daw ganito. So dapat ito yung gawin ko. Di ba? We are being guided. We are being protected. At kapag nag-guide tayo sa tamang landas dahil nagpasakop tayo, ano ba yung resulta nun? Ang lalakaran mong landas yung tama. You will be what God wants you to be. But if you want to do yung ibang bagay, sa tingin mo you will be guided? Kung magre-rebelde ka, kung hindi ka na-attend ng big group dahil napagalitan ka, napagsabihan ka, na-incorrect ka, hindi ka na nagpakita sa big group, hindi ka na tumugtog, ayaw mo na. Di ba? Ayaw mo na sumayaw, ayaw mo na magturo. Ano mangyayari sa'yo? Sinong nawalan? Yung leader mo ba na sa tingin mo ang unreasonable? Yung leader mo ba na sa tingin mo hindi man of integrity? Hindi siya ang nawalan. Ikaw ang nawalan. Dahil nawalan ka ng opportunity na mag-serve sa Diyos na tumawag sa'yo. Hindi naman yung leader mo ang tumawag sa'yo, di ba? Ang tumawag sa'yo, ang Diyos. Ang Diyos ang magko-correct sa leader mo na tingin mo ay irresponsable, unreasonable. Ang Diyos ang magtatama dyan. Ang dapat mong gawin, magpasakop ka, sumunod ka. Ang Diyos ang magtatama sa Kanya. At ang Diyos ang magpapala sa'yo kung magpapasakop ka. Yes, mahirap. Sino ba hindi nahihirapan? Ang hirap sumunod sa leader na ayaw mo. Diba? Pero pag tinitingnan mo, Lord, hindi ako sa leader na to titingin. Sa'yo ako, Lord, titingin. Dahil ikaw ang nagtalaga sa Kanya. Hindi ka titingin sa leader mo. Titingin ka diretso sa Panginoon. Magpapasakop ka. Believing that God is control. You pray for your leader. If you think hindi siya reasonable, pray for him or her to be reasonable. Kung sa tingin mo, hindi siya man of integrity, you pray for him, you pray for her. You obey. While you are praying for her or for him, you obey. You submit. Kasi ang Diyos ang nagtatama. Ang Diyos ang nagkokontrol. And because of the lives of these leaders, na talaga ng Diyos sa'yo, you will be guided and you will be protected. And lastly, we are ambassadors of God. Ano ba yung ambassador? Ha? Representative. Diba? We represent what? The Christian community. And when we submit to our authority, we are reflecting Christ in our lives. It says in Romans 13:5, therefore, it is necessary to submit to authorities not only because of possible punishment, but also as a matter of conscience. We submit to reflect Christ's likeness. Hindi ka lang, pag Kristiyano ka, hindi ka lang sumusunod dahil takot ka maparusahan. Sumusunod ka dahil alam mo na ikaw ay representative ng Panginoon. I am proud to be a Christian. Therefore, kahit saan ako pumunta, magpapasakop ako. Alam niyo, one time na-disappoint ako, may kaibigan ako kasama, Christian. Leader ko pa to di naman dito sa church, kumbaga sa ibang church, pero mas ano siya sa akin. Sabay kami na kumuha ng mga documents na gano'n. Pila, ay aba, si auntie mo, masungit. Ay, bakit ako pipila dito? Dapat doon tayo sa unahan. Ganun. Nakakalungkot. Sino dito yung may ganung attitude? Ayaw pumila. Ayaw maghintay. Baka man may pwede tayong gawin para yung passport ko, yung NBI ko, ay may proseso ng 5 araw para na lang di umabot ng 2 buwan. Kasi gusto ko na talaga, kailangan ko na ito. Kaya ano gagawin? Gagamit ng mga lagay-lagay, mag-fixer. Diba? Nag-fixer tayo. Nagbabayad tayo ng mga taong pwede makatulong to expedite yung mga documents na meron tayo. Tama ba yun? Are we representing the Lord sa mga ganong situation? Diba? May kakilala ako sa kaya kahit
hindi ako pasado sa pagdadakip, nagkaroon ako ng driving license. Kasi, kakilala ko. Guilty na, guilty! Kasi may friend ako sa loob, so hindi na ako nag-proud ka pa. Ay, alam mo ba? Alam mo ba, Pastor, meron na akong professional driving license. O si Pastor naman, congrats kapatid. O pag pinilipas yung motor mo, o kaya yung sasakyan mo, ay nabangga ka ngayon. Yung pala, hindi ka naman talaga dumaan sa proseso. Malakas ka lang sa loob. Sa tingin niyo po ba, pinapakita natin yung pagiging ambassador natin kay Kristo? No! Pinapahiya natin ang Diyos. Sabi natin, Kristiyano tayo, pero ayaw natin dumaan sa proseso. Gusto nating mag-shortcut. At hindi lang sarili natin ang pinapahiya natin. Di ba? Remember, when we submit to our authorities, we are reflecting Christ in us. Paano natin, alam mo yun, yung mga, minsan nakakainis naman talaga panoorin yung mga government officials, di ba? Or yung mga government workers. Ay, talaga naman pilang-pila ka na, umaga, patapos sila, papetiks-petiks lang. Magigil ka rin talaga. Pero kahit ganun sila, sumunod ka pa rin. Pag sinabing pila-pila. Pag sinabing ito yung proseso, ito yung proseso. Because we are ambassadors of Christ. Makikilala tayo ng mundo sa kaibahan natin sa iba. Okay? Having a high degree of integrity and submission means that you are responsible for your actions and accountable for your mistakes. Ibig sabihin po, responsable tayo sa mga actions natin, and when we commit mistake, kaya natin magsabi, Pastor, sorry po. Ano po ba yung mga proseso pwede kong pagdaanan para po makabalik ako sa paglilingkod sa Panginoon? Pastor, leaders, Ate Jonah, diba? Ate Ajara, sino pa yung mga group leaders? Ate Evelyn, sino pa yung mga Pastor Allen, Ate Ging, ito yung mga maling nagawa ko. I am responsible for my own mistake. Please, tulungan mo akong makabalik sa paglilingkod sa Panginoon. Ano ba yung pwede kong gawin? Diba? You are accountable with your own action. Acknowledge that you are not always in control. Trust God can work through the people He has placed in authority. Obey rules and instructions with a willing heart. Avoid rebellion or pride, and work with others peacefully and respectfully. Huwag natin kakalimutan yung mga bagay na yan. Those are just practical ways para tayo ay, alam mo yun, magkaroon tayo ng guide kung paano tayo magpapasakop ng madali. And kapag nag-take down notes po kayo, tuwing natitempt kayo na huwag magpasakop at manggigil, di ba? Dahil nagigigil ka talaga sa leader mo, o kung kanino man yan, sa boss mo, nagigigil ka. Kasi wala na ibang nakita na ginawa mo, puro na lang mali. Di ba? Minsan may ganong boss, yung pina-power trip ka, ginagawa mo na lahat pa rin nakikita sa'yo mali. Whenever natitempt ka manggigil, buksan mo yung notes mo. Lord, paano nga ba gagawin ko? You pray for your boss. Dahil alam mo, pag nakita naman ng boss mo na ikaw ay nagtatrabaho, the Lord will promote you. Ang Diyos ang magpo-promote sa'yo. So in conclusion po this morning, submission to authority is not just about obeying rules. Again, submission to authorities or to our God-given authorities is not just obeying rules. It's about trusting God's order, showing humility and honoring the people He has placed over us. Tandaan niyo po, yung pagsunod niyo dito sa loob ng church, sa workplace ninyo, sa school, o sa community na kinabibilangan ninyo, is not just obeying the rules. It's actually obeying the Lord, knowing that He is a God of order. So, ibig sabihin, susunod ka with humility and with honor sa mga taong nakapaligid sa'yo na itinalaga ng Diyos para maging authority mo. Whether it's your parents, your teachers, your church leaders, your government official, submitting them reflects our deeper submission to God Himself. While it's not always easy, again, sasabihin ko, while it's
patience, and wisdom. When we submit with the right heart, we experience peace, discipline, and growth in character. Again, when we submit with the right heart, tamang puso, we experience peace, discipline, and growth in character. More importantly, we become a reflection of Christ, who himself submitted to earthly authorities, even to the point of death on the cross for you and for me. So again, dito po kasi sa slide na galing po sa district, naka-flash mo yung CTTP vision. Allow me to share this again with you so that every one of us will be reminded that this is our mission, our vision, our core values. Ibig sabihin, ito yung ano natin bilang CTTPians. Diba? Kung meron tayong, ano ba to? Yung mga guhit sa ating mga palad, ito po, itong vision, mission, ito yung dapat nasa DNA natin as CTTP. Okay? Basahin po natin, vision, a growing, multiplying, disciple-making church reaching out to the Philippines and to the nation for God's glory. Next. Mission, experience Christ, engage people, explore nations, expand churches. Next. Discipleship emphasis. Holiness, ito yung tinapik natin ng mga nakaraan. Holiness, accountability, love, obedience. Next. Core values. So ito yung pinaano natin ngayon. Sabay-sabay tayo. Discipline, integrity, submission, commitment, initiative, partnership, loyalty, excellence, stewardship. Next po. Meron pa bang next? Discussion question. Ano ba yung next? So, sige po, kung gusto yung picturean or ano, ito po yung discussion question natin na applicable sa topic natin this morning. Kung meron po tayo mga D-group, whether online or face-to-face. And I pray sa umagang ito na tayo po matagpuan natin sa ating mga puso yung pagpapasako sa ating mga authority dahil yun ay pagpapasako sa Panginoon. So tayo lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord.